kong anak, lugod kong
Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo ng Kwaresma. Sa pagbabagong anyo ni Jesus, ipinakita niya na ang liwanag ng kanyang kaluwalhatian ay nagmumula sa pagtanggap niya sa lahat ng paghihirap at pag-uusig, alinsunod sa mga nasusulat sa aklat ng mga propeta at ng batas. Katulad ng pagtanggap ni Jesus sa kanyang krus, na siyang nagdulot ng kanyang kaluwalhatian, mamulat nawa tayo sa katotohanang ang mga pagsubok sa buhay ay nagpapatibay sa ating pananampalataya at pag-asa. Sa pagsimula po ng ating misa, magsitayo po tayong lahat. Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kasama po si Brother Joseph. Kasapunta lang sa Turan ay ayan, nandyan sa Turan kami. At itong misa para sa ating lahat at tapos mga frontliners sa mga pasyente ng COVID-19. Tapos gusto ko ipakat sa mga misionero sa buong mundo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat kumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, lalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoon ating Diyos. kawalan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at panubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na inyong kinalulugdan. Kami naway makapakinabang sa inyong salita upang sa pagtalisay ito sa aming kalooban. Kami ay tumigaya sa pagkakita sa inyong liwanag. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ginantimpalaan ng Diyos ang pagsunod ni Abraham sa pamamagitan ng pagliligtas sa buhay ni Isaac. Bukod dito'y pinagpala ni Yahweh ang lahi ni Abraham. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya,
Isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Naipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo pinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Paglingon niya, may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, Akong Panginoon ang nangangako sa iyo, yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sendami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulutigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat ikaw ay tumalima sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupit. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdarangdang. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Panginoon, naririto akong iyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, pinalinga at tinubos. Ako ngayon maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Kapag nagsama-sama ang lahat ng iyong hirang, sa templo sa Jerusalem, ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangako kong sa iyo ay binitawan. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Sa ikalawang pagbasa, hindi ipinagkait ng Diyos ang buhay ng kanyang anak upang iligtas ang tao sa kasalanan. Ang pagpapakasakit ni Jesus ay tanda ng dakilang pag-ibig sa atin ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay balik sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay, kasama ng kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinilang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino nga ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay, at ngayon namamagitan para sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayong lahat. Sa ulap na maliwanag, ito ang siyang pahayag. Ang Diyos Ama na nangungusap,
Sumainyo ang Panginoon. at sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na punto. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon. Nakita nilang nagpagong anyo ni si Jesus. Nakinig ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Anupat na walang sinuman makapapaputi ng kayon. Ang nakita ng tatlong alagad si Moises at si Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti pa'y tumito na tayo. Gagawa po kami ng tatlong kupal. Isa sa iyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi, sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaat, at mula rito'y may tinik na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya." Pagkakat tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na itinakubilin sa kanila ni Jesus, "Huwag ninyong sasabihin kaninuman ang inyong nakita, hanggat hindi muling nabubuhay ang anak na tao." Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Bakit linggo-linggo magsimba dito kayo? Mataas dito, no, umaakyat yung sigurado ako na pagod, tapos nababasa ang katawan ang mga dami mo, at saka lagi ako din umaakyat dito. Okay naman, pero minsan, no, kapag umakyat dito, walang energy. Kasi siguro inisip ninyo nandito ang Diyos. Kaya nang inisip ng mga tao din, ang bundok ay banal na lugar mula sa napakatagal na panahon. Nasa Biblia din, pwede makita natin na umakyat ang mga tao sa bundok. Kasi inisip ng mga tao ang Diyos nasa bundok, sinabi ko. Na yung unang papasa, tinawag ng Diyos si Abraham at sinabi sa kanya, isa mo ang pinakamahal mong anak na si Jesus, at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo. Tapos sinunod niya lang ang utos ng Diyos, kahit nahirapan siyang tanggapin ang utos ng Diyos. Nakita ng Diyos ang tapat ni Abraham sa Diyos, kaya binigay niya ang mga biyaya kay Abraham at kanyang mga anak. Na yung Ebanghelyo, umaakyat si Jesus din sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Sa samantalang nakikita nilang nagpapong anyo ni Jesus. Sa totoo lang,
natatagpuan nila ang Diyos sa bundok. Talagang masayang masaya si San Pedro at saka mga kasama niya. Samantalang masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama din. Kapag nakikita natin ang Diyos sa isang lugar o sa bundok o dito sa Garden of Prayer, baka gusto natin sabihin ang mga kahilingan natin sa Diyos. Pero sa palagay ko, baka mag-react tayo tulad Lina sa San Pedro at kasama niya, baka tahimik natin. Kasi dati nasa Malate, hindi ko alam ang pangalan ng isang yung famous actor sa Pilipinas. Pumikita siya sa Malate Church. Mga workers sa office workers sa Malate, medyo maingay. Nandyan siya daw, pero hindi ko alam sino siya. Kaya maingay lang, hindi nila alam ano ang gagawin nila. Kaya sinala nila ang isang papel, pati yung autograph ko kayo. Yun na, walang sinabi. Kasi baka yung nandito ang Diyos natin, baka tingnan lang. Siguro walang sinabi. Anyway, narinig nila San Pedro at kasama niya ang boses ng Diyos sa bundok. Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. Anong ibig sabihin pakinggan? Dapat sundin natin ang utos ni Jesus. Minamahal ng Diyos si Jesus bilang buktong na anak. Nakitiwala si Jesus sa Amang nasa langit. Kaya tumaan si Jesus sa makitid na landas upang ganapin ang misyon ng kanyang Amang nasa langit. Hindi nanatili si Jesus at ang mga alagad niya sa bundok. Kumababa sila sa bundok. Na yung banal na panahon, Quaresma, anong gagawin natin? Bilang isang Kristiyano, dapat magtiwala tayo sa Diyos at sundin ang utos ng Diyos tulad ng ating Panginoon si Jesus Cristo. Ngayong panahon, dapat mapasya din tayo, baguhin natin ang ating buong buhay at tanggapin natin ang salita ng Diyos sa ating puso. Sinasabi ng Ebanghelyo, pumababa sila sa bundok. Ibig kaya sa atin din, huwag manatili tayo sa bundok. Dapat bumaba tayo sa bundok. Kasi bakit bumaba si Jesus ang mga alagad? Kasi wala na ang Diyos natin sa bundok anymore. Kasi bilang isang tao, nagiging ang Diyos bilang tao. Pumibigit ang Diyos natin sa ating bahay, sa isa't isa sa ating buhay. Kaya, bilang isang Kristiyano, huwag manatili tayo sa ating bundok. Dapat hanapin natin ang ating Diyos sa ating buhay, sa isa't isa. Amen. Sumasampalataya ko Sa Diyos na mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo.
Pinagkakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing. Nalhaos sa kinaroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at tuupong sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinahayag sa ating ng Ama na matakamit lamang natin ang kaligtasan kung haharapin natin ang pagsurusa at sakit katulad ng ginawa ng kanyang anak. Sa kabila ng ating kasalanan at mga kahinaan, sumalangin tayo, Panginoon aming liwanag, tingin mo ang inyong bayan. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Sa kabila ng laganap ng materialismo, patuloy nawang ipahayag ni Papa Francisco ng mga obispo, diakono, pari, mga relihiyoso at relihiyosa ang kahalagahan ng simpleng pamumuhay at pagtulong sa mga mahihirap. Manalangin tayo. Pakinggan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang tinig ng mga naghihikahos, mga inaalipusta, mga biktima ng karahasan. Mabigyan nawa sila ng katarungan. Manalangin tayo. Lumago nawa kami sa pananampalataya at pagtitiwala upang hindi kami madaig ng kamatayan at manatiling panatag sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Maalinag nawa ng mga kapatid naming yumao ang kaniningan ng Panginoon sa buhay na walang hanggan, lalo na sina Estrella Miranda, Valentin, Consuelo, Abraham Filipina, Leopoldo Calderon, Maria Estrella, Dolores, Raul, Glorian, Paula, Sonia, Milagros Orines, Cesar Badua, Gerardo, Valentina Roa, Wilfredo, Jose Pelobelio, Eugenia Pascual, Ernesto Rosario Jornada, Fermina Lardin, Cesar Bailon, Domiador Bailon Jr., Genara Bailon, Lourdes Bolero, Dr. Ligaya Monato, Leticia Lacerna, at Tessie David. Manalangin tayo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Isama rin po natin sa ating panalangin ang pasasalamat at espesyal na intensyon ng Teresa Ferrer and family, Clarice Ann Ignacio, Marjorie Ignacio, Dr. Arnold Alvaro, Cueto family, Lynn David, at para sa mabilisang paggaling ni Oscar Salcedo, Aurora Briñas, Almeda Corpus, Lot Esposo, at Kring Espino. Manalangin tayo. Ama, punuin mo po kami ng inyong mga biyaya sa pagdiriwang namin sa pagpapagong anyo ng inyong anak. Mapuno nawa ang bawat sandali ng aming buhay ng pananalig sa iyo. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at nangangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng banal. Ama naming lumikha, ang paghain ito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabana sa aming buong katauhan para sa pagtiriwang ng Pasko ng pagkabuhay sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Nang maipagtapan niya sa mga alagad na siya'y laang mamatay para sa lahat. Sa kanila'y kanyang ipinamalas ang kanyang sariling puspos ng liwanag. Ang inyong mga utos at mga propeta at pawang ng mga tagapagtunay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa'y magdusa upang akain ang lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisirin ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagpupuri sa inyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukan ng kanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng inyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinakisang kusang na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinakati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, tinawagan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawag ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipapunin natin ang misteryo ng pananampalataya.
ginagawa namin na iyon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami inyong minarapat na tumayo sa harap mo para mamingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapunog sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tinggapin mo ang inyong simbahan. Laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ani Bartolome na aming obispo ng Dalang Kaparihan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimnay ng may pag-asang sila muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloy sa inyong kaliwanagan. Kawa mo ang pagitapating kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal ng Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kaluko-luko sa iyo, may pagdiriwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng inyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami isasalan ng masama, pakalupan ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan.
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan na magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at ang aming pagkakasala. Pagkalupa mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Mabigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordel ng Diyos, ito ang nakaalis ng mga kasalanan ng salibutan. Mapalad ang mga inaanyayan sa kanyang titing. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapamahal, kaming pinapakinabang mo sa dakilang pagtiliwanag sa bagong anyo ng inyong anak ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo sa pagkakahinayon pa man sa lupang ibabaw. Pinapagsasalo mo na kami sa kaligtan ng kaligtasan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Pagka naintindihan ninyo anong sinabi, hindi ko sinabi na bawal mangmisa dito. Siyempre sa garden of prayer, mataas pero umakyat kayo para makita ng ang ating Diyos. Ibig sabihin, you want to, gusto ninyo ibibigay ang buong puso sa harap ng tampanan. At saka gusto ninyo makita ang Diyos. At saka sa garden of prayer, very meaningful for all of you. Kaya nagsisimba kayo. At saka gusto ko kayo makita linggo-linggo. Tapos ipagdasal ko ang mga tao sa tampanan, ay sa garden of prayer. Tapos ipagdasal ninyo kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Papalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong tangay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at panglingkuran. Salamat sa Diyos.